So, sa letter B po, mga kapatid, so ito po yung mga building blocks, ano po, para magkakaroon po tayo ng matibay, malakas na relasyon sa ating mga kabataan. So, salamat no sa Diyos kahit sa kanyang gabay, pero kailangan din po natin na matuto na po ano po ang dapat nating i-apply. So, para upang lumakas o tumatak po ang ating mga relasyon sa ating mga kabataan. So, una-una po, sabi po, active listening. So, ano po ba yung mangyayari? No? Ano bang meron kung tayo po ay active, no? O handang makinig po sa kanila? Ano po ba ang positive outcome kung pinapakinggan po natin sila? Yun po yung number 1. Paki-next na lang po. Next, number 1. Yun. Active listening. Yun. So, minsan po mga kapatid, madaling mag-advise. No? Minsan tayo lang, minsan nagpapasunod po tayo ng mga kabataan, pero minsan hindi tayo nakikinig sa kanila. No? Kasi ang gusto natin mayari ay ganito talaga dapat. Minsan po, maraming ako nakikita na or napapansin na gusto nilang gayahin kung ano po yung ginagawa nila. Kasi kikita nilang maganda po ang kanilang ginagawa, pero yun nga po, hindi naman po natin hawak na po ang buhay ng tao. Saka actually, iba't iba po tayo ng kaloob ng Panginoon. Iba't iba po yung design natin sa Panginoon Diyos. No? Maaring ikaw as leader, maari mong silang gabayan, maari mong silang turuan, no? Kung ano po ang nakadisenyo sa kanila. So, mahalaga po yun mga kapatid na dapat tayo mismo as a leader, no, or kung meron man tayong leader, dapat turuan din po natin sila, no, na dapat marunong silang makinig din sa iba. Para magkakaroon po tayo ng matibay na relasyon sa kanila. Hindi yung puro ikaw na lang, no po. Kasi, una, nagkakamali rin po tayo, no? So, ako po sa aming grupo ay talagang sabi ko, pag mali po ako, ay talagang i-correct nyo ako. At saka, kung may basis naman tayo, lalo na pag sinabi ko na itinuro ko na sa inyo, at least minsan po, hindi natin nasusunod, palalahanin nyo ako. Kasi leader niyo po ako. No? Hindi naman lahat ng pagkakataon, sa totoo lang, nagagawa natin. Minsan sumasablay din po tayo. No? Mas maganda na talagang two-way communication po. Hindi lang po tayo ang nagsasalita. During prayer nga ho, minsan dami nating sinasabi sa Panginoon. Hindi man lang tayo marunong makinig kay Lord. Minsan dami nating hiling, Lord, ganito, ganyan, 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 ganyan. Pagkatapos, amen na, tulog na. Hindi man lang natin narinig ang Panginoong Diyos kung ano po ang response po, no, niya sa atin. So, maganda po, no, na una-una, active listening. So, active listening is crucial po, no? Napakahalaga po ng yung makikinig ka, no? So, dapat, sabi po, be attentive to their concerns. No? Kung meron man silang mga concerns, dapat po ay atin po silang unawain, pakinggan, no? Hayaan muna natin silang magsalita. Now, next na po sa active listening. Bukod pa dyan. Okay, sige, wala siguro, no? Sige, active listening is crucial. So, dapat magiging attentive po tayo sa kanilang mga concern. O ano man yung kanilang concern, dapat atin pong anong tawag yan, tayo po ay magiging mapang-unawain, no? Maunawaan natin ang kanilang kalalagayan sa kanilang mga struggles po, no? Dapat papakinggan po natin sila.
no? So, sabi nga po sa James 1:19, my dear brothers and sisters, take note of this. Ganun, no? Everyone should be quick to listen. So, slow to speak and slow to become angry. So, yun po, no, nagre-remind po, no, sa atin yung Biblia, no, na tayo po ay dapat makinig, no, ng maayos, no. At saka huwag tayong pagbigla-bigla, ano. Sabi dahan-dahan lang, relax lang. Kasi po mahalaga po 'yun para magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating mga youth, no. Mas maganda po talaga sa totoo lang marami kang kasamang youth kasi parang bumabata ka rin, parang na anong tawag nito? Basta bumabata ka rin. Pag 'yun ang naging kasama kasi iba-iba ang dating nila no. Iba ang dating nila. Minsan may problema na kaunti, tapos tawanan na pagkatapos, ganun, no? So, dapat maging active listening po tayo. Okay, pangalawa po, consistency po, no? Dapat di tayo, no, pabago-bago. Paalala po sa atin na talagang tayo po ang tinitingnan, no? Tayo po ang modelo. Okay? So, din po silang tuturuan na talagang consistent po tayo. Sabi nga po, show up consistently in their lives. No? Whether in church, kahit sa online or in community. So, yung paggawa po natin ng mga schedule po, kung saan po ang ating mga leader ay maaring regular na atin po siyang makahalubilo o makakasama, no, sa at least po ay mararamdaman po nila na tayo po ay merong pong concern sa kanila, tayo po ay lagi po natin silang kasama, hindi lang sa pagdating sa kasaganahan. Po, kahit sa kawalan, kasama pa rin natin po sila. Dapat po ay ipakita po natin sa kanila na talagang yung ang ating paglilingkod para sa kanila ay totoo. Na po, minsan tawag nito, minsan pag naaasar tayo na hindi sila sumusunod, sige, di wag, okay na, wag na tayo, parang gano'n na, madali tayong sumuko. Ganun ho talaga, lalo na yung mga kabataan po talaga, ay meron silang part sa kanilang buhay, no? Naranasan din naman po natin yan, yung madali bang tampuhin, yan, mga kabataan natin, mga tampuhin. So, yung pag-aabot po natin sa kanila, hindi lang sa magandang panahon, kahit po sa alanganing panahon po, dapat po nandyan din po tayo para sa kanya, para magkaroon po tayo ng magandang relasyon, no? Magandang ugnayan, no po. Kasi po, ang Panginoong Diyos po ay relational. No? Inaabot niya ang mga taong una-una, yung may mga sakit, yung mga walang kakayanan, no? Talagang meron siyang relational approach po ang ginagawa ng Panginoong Diyos. Hallelujah. So, pangatlo po, empathy. So, empathy po, relate to their experiences by showing understanding and support in their spiritual, personal journey. Yan. So, po, yung mga kanilang mga karanasan, lagi po nating unawain, no? Dapat nakasupport po tayo sa kanilang lalo na sa kanilang spiritual matter, no? Kasi po marami po mga kabataan ngayon na masyadong ignite as of now, and then after a month nawala na siya, no po. So pag nawala na siya, ayun, lalo na pag
sabi ko nga, lalo na pag nagtampo siya or nasaktan, no? So, para bagang hindi siya bilong or something, minsan napapabayaan natin sila. Hindi wala na tayong pakikiramay, no, po, sa kanilang ang kanilang hindi magandang karanasan. No, parang tigas kasi ng ulo niya kaya ganun siya, ganyan eh. Hindi po. Dapat mga kapatid, dapat tayo po ang talagang aabot sa kanila. No? Dapat nandoon tayo. No? Kung nasaktan man siya ngayon, meron mang, halimbawa, natisod siya. Ayun. So, kasi pangit din ang ugali niya eh. No? Pangit din ang ugali niya eh. So, hindi ibig sabihin na pangit ang ugali niya. Ganun, wala na tayong gagawin sa kanya. No? Kaya nga po, dyan tayo, no? Upang kung ano man ang mangyari, mayroon man siyang hindi magandang karanasan, malungkot man siya, dapat nandun rin tayo. Minsan kasi, yun nga, lalo na kung matigas ang ulo, pasaway, yun na nga, yan ang bagay sa'yo. Minsan, ganun pa ang ibang tao. No, minsan, hindi mo na siya aabutin kasi yun nga, matigas ang ulo. Bayay ngayong magkaroon ng leksyon. Minsan pa, ganun pa. Pero minsan po, mga kapatid, habang pinapabayaan natin sila, nahihirapan na rin tayong abutin sila. Na po, o maaaring lalong maligaw sila. So, kung meron man pong hindi magandang karanasan sa kanila, meron mang mga problema, lalo na sa mga youth na walang magulang. Ayun, ang hirap no? So, or may mga magulang pero yung bagang ayaw namang pumayag na ma-involve sila sa church, no? Hindi pa Christian na kanilang magulang. Or may mga magulang din po, mga kapatid, na Christian na pero kumbaga pinagkakait nila yung oras ng kanilang kabataan doon sa mga gawain. Marami akong kilala niyan na unahin yung pag-aaral. Yun. Okay naman yun, wala namang problema yun. Pero halos wala na siyang ministry, no? Lagi ko ngang sinasabi, kung wala kang ministry sa Panginoon, hindi mo mahal ang Diyos. Daming ministry, no? Kapag yung pagchat-chat lang natin sa pangungumusta, pagbabati, ministry na yan. O pagwawalis-walis sa church, ministry na rin yan. Pagsama sa gawain, kahit mag-opening prayer, gano'n. Part ng ministry po yan. Pero minsan po, marami ako nakikitang mga youth na talagang gusto nilang gumawa pero ayaw na kanilang magulang. Yun. Dapat po, sasamahan po natin siya dyan, kapatid, upang hindi siya tuluyang lumayo. No? Kasi madali pong ma-discourage sila eh. So, yun. Doon po, sa pamamagitan nun, ay magkakaroon po kayo ng matibay na relationship, no? Magandang ugnayan. So, sabi nga po sa Galatians 6:2, encourage, sabi doon, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Yung palang pag-aabot, no, ng mga bigat ng ibang tao, dadamayan po natin sila. Yung pala ay pagsunod po ng batas ng Panginoon Diyos. So, mahalaga po yun, kapatid. Minsan po, nakakapagod din naman. Totoo po, no? Lalo na pag ang dami nyo namang bigat sa buhay. Gano'n, dami nyo namang mga suliranin sa buhay. Dami nyo namang ayaw nyo kasing makinig. Ano ba talaga, no? Lalo na kung ang dami nilang ganun. So, ikaw din maapektuhan. So, yun nga po, kagaya kanina po, example lang kanina, meron kaming ginagawa, ang dami kaming ginagawa. Sobra, mga paghugas ng plato, sa mga pinaglulutuan, gano'n. Tapos wala namang mga bayad yun, wala namang mga sahod. O di mo nga po, sa totoo, yung mga food nga, minsan ay binibili pa nila. Ayaw nilang bawasan yung ibenta na lang nila. Kasi po, nagre-raise po kami ng fund for mission. Ayaw talaga, sacrifice na lang daw. Sabi ko, wag naman. Kasi sabi na, bago pa daw. Bago lang daw, wala pang kita. Sige, kung yan po ang gusto niyo. Pero, sikapin po natin na magkaroon tayo ng kahit paano. Kumuha ko ng rice sabay, ulam para hindi na sila bibili. Ganun po talaga.
gagawin po na para sa totoo lang po, mga kapatid, dapat talaga ay anong tawag niyan, abutin talaga natin yung kanilang ang kanilang paniniwala kasi minsan grabe sobrang ignite, sobrang pero kung natin po silang napabayaan, yun nga po, madali din po silang ma-off. Okay, so unawain po natin, no, ang kanilang kung ano man ang kanilang karanasan. Encourage po natin sila, no, kung ano man ang kanilang pinagdadaanan, no. Mahalaga po 'yon. No? Wag po tayong sabi ko nga sa kanila, bawat hugas mo, kung yung paghuhugas mo, yung paggagawa mo, pag-i-encourage mo ng mga bibili, kung titingnan mo yung trabaho, madadapa ka. Manghihina ka talaga. Pero kung habang nag-i-invite ka, habang naghuhugas ka, nakikita mo yung Panginoong Diyos, at alam mo namang para sa Diyos, maaaring manghihina ka, pero tumatayo ka. No? Kasi po, una-una, ang Panginoong Diyos po talaga ang nagbibigay lakas sa atin. So, kung nakikita po natin silang gano'n na samahan po natin sila. Kung meron man silang panghihina sa kanilang buhay. Okay po, number 4 po ay authenticity. Dapat tunay tayo. Ano po mga kapatid? Dapat tunay tayo. Hindi tayo pakitang tao. Hindi pwedeng kumbagang kung ano lang yung kaya nating gawin, yun lang. So, dapat beyond po na ipakita natin sa kanila. Minsan, kahit hindi natin kaya, kinakaya. Tapos pagdating ng dulo, katitisura na tayo. No? So, dapat maging totoo tayo, mga kapatid. Maging tunay po tayo. No? Sabi nga po, be real and transparent in your interaction. So, as youth can spot in authenticity. So, kung magkwento man ho tayo, no, dapat po ay totoo. No po, dapat ay hindi lie. Okay? So, ang pagsasabi po ng katotohanan po, mga kapatid, sa ating experience, lalo na pag pinagawa, lalo na po yung mga tagumpay na nanggagaling sa Panginoong Diyos, ay malaking bagay po upang magkaroon po tayo ng magandang ugnayan sa ating tawag nito, sa ating kabataan. Po, yung pagsasabi natin ng totoo po ay maaaring ma-bless po sila. Pero kung hindi po tayo nagsasabi ng totoo, magaling lang po tayo dahil kaharap natin ang Biblia, hindi naman natin isinasabuhay ng ating mga sinasabi, ay maaaring hindi tayo makakatulong sa kanila. Doon magkakaroon po ng gap. No po. Kung yun lang po ang ating kaya, yun lang po ang ating magagawa, ay di ang mangyayari po ay doon lang. Huwag na tayong masyadong magmayabang na kahit hindi natin kaya, kakayanin pa natin, no? Meron kasing iba, sasabi, kasama natin ang Panginoon. Yes, andyan po ang Panginoong Diyos. Pero alalahanin po natin, mga kapatid, ay ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kahit hindi naman yan, hindi naman yung pinapagawa, gusto mo lang gawin para mapuri ka. Ano po? Tawag mga pakailamera. Hindi naman yun ang ibinigay ng Panginoong Diyos sa iyong task, or hindi ka naman dyan. Magpakatotoo po tayo. Dapat maging tunay po tayo para upang makahikayat po tayo ng magandang leader din ng mga kabataan. So, yan, yung sharing your personal stories po, yung sinasabi ko kanina, of growth, kung paano ka lumago, o lalo na ang iyong mga pananampalataya sa Panginoon, at lalo na kung yung kinento mo ang iyong kabiguan, no, na ganito ako na dadapa, ganito din ako tumayo. Okay, so yun po, magkaroon po yun ng build, no, ng magandang relasyon. At maniniwala po siya sa iyo, no? Yun po ang maganda.
no, kung talagang tunay tayo. No, wala, kahit alam ko, opo, nagsisinungaling po tayo sa kanila, ay wala rin yung mangyayari. Kasi, ang tawag niyan, malalaman rin po nila yung tunay. No? Kasi po, ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Ayaw ng Diyos na magkakaroon ng, halimbawa, hindi pagkakaunawaan. No? Ayaw ng Diyos na kung yung itinuturo mo, yun na pala ay gusto mo. Ayaw ng Diyos kasi, marami kasing mga, halimbawa, gusto mong abutin siya, ay meron kang pera. Okay, through money, pwede mo siyang ma-invite, ganun. Pero, yung pala ay hindi naman tunay. Na po, sa iyo lang, ang pakay mo lang doon, makitang marami kang na-invite. Iba po yung gusto ng mangyari ng Panginoong Diyos sa'yo. Kasi po, sa totoo lang, yung pag-transform ng tao, ay hindi po nanggagaling sa pera natin. Minsan, gusto nating i-manipulate po, gusto nating kontrolin yung tao according sa ating talino, sa ating paging famous, sa ating pera. Ayun. Pero hindi po. Dapat po tayo ay lingkod lang po ng Panginoong Diyos. No? Ang Diyos po ang mismong nagtatransform sa ating inaabot. No? Tayo lang po ang ginagamit na dapat magpapakatotoo po tayo. So, number 5 po, no? Encouragement. Yun, mahalaga po yan. No? So, through encouragement po, pinapatibay po natin ang kanyang loob, no? Pinapalakas po natin siya, binibigyan po natin siya ng pag-asa, no? Sa pamamagitan ng pag-encourage sa kanya. So, sabi nga, continuously uplift and encourage them in their faith, no? Schooling and personal life. So, yung pagpapatuloy, no, na atin pong pinapaunlad, no, papaunlarin ang kanilang lalo na ang kanilang spiritual na buhay, no po, kanilang personal na buhay, no. Ikayatin natin silang pasiglahin, no, pasiglahin po natin sila ang kanilang pananampalataya. I-encourage po natin lagi sila, samahan, tuturuan, no. So, isa po yan, mga kapatid, na magkakaroon po kayo ng magandang relasyon. Kahit nakikita nating nahihirapan na. Yan. So, samahan natin sila, i-encourage natin sila, na lalo na sa mga Word of God na mga bagay. No? So, huwag natin silang iligaw. Huwag natin silang iligaw na huwag na muna dyan, dito ka muna. Na hindi naman yun ay dapat nating gawin. So, ang ating gagawin is to encourage them, no, para sila ay tumibay pa, no, sa kanilang mga pananampalataya. Minsan po ay dahil ikaw mismo mahina, kumbaga ay nagko-counsel ka pa ng ay ako nga ganyan, hindi ko kinaya. Maaring hindi rin sila maging ganun. Kasi sinabi natin sa kanila Pero kung i-encourage natin nila, kung para kay Lord yan, or yung vision ay galing kay Lord, ay hindi ka pabayaan yan kasi promise ni Lord yan Sabi ng Panginoong Diyos na kahit saan ka man magpunta, kasama mo ako. Yun. So, maaring through encouragement po, no? Kasi marami po mga kabataan na, yun nga, madaling ma-down, then mali pa ang ating sinasabi. Minsan nga ang iba wag ka munang dumalo ng Sunday. Magpahinga ka muna. Yun, mali po yun. Instead na nakita natin na medyo mina siya, may struggle siya sa kanyang buhay, nahihirapan siya, dapat turo natin sa kanya na kung mas maraming problema, mas maraming struggle sa buhay, mas dapat maging lumapit ka pa sa Panginoong Diyos. No? So, ganun po dapat mga kapatid. So, sabi po sa 1 Thessalonians 5:11, sabi dito, no, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. So, yun po ang abilin po sa atin mga kapatid na i-encourage natin yung
bawat isa. So, mag-build tayo upang tulungan silang magkaroon ng pag-asa para tumibay po ang kanilang pananampalataya. So, ano na ba ako? Number 6, ayan, sige po. Mentorship opportunities. Ayan, yung pagtuturo po, mga kapatid. So, mahalaga. Ayan, sabi ko nga, mahalaga po mga kapatid kasi nagdedepende po kasi yung ang tawag niyan, yung growth, no, according sa kung ano po ang kanilang alam, no, para mas magiging maganda pa po ang kanilang paglago or magkakaroon pa kayo ng magandang ugnayan, no. Bawa kasi sabi ko nga kanina sa inyo na hindi natin kaya kung madami sila. So, mag-a-assign po tayo ng mga mature youth or yung mga young adult para sila ay gabayan, turuan. Ano po? Kasi po, sa amin po, yun nga po, ang ginawa ko noon, dahil hindi ko kaya silang i-handle, ang ginawa ko, gumawa ko ng small groups po or teams, no? Na para magkaroon po ng madali po yung anong tawag niyan, yung pagtuturo. So, ang youth po ay meron pong sharing team. Ayun. Ang youth po merong mission team. Ang youth po ay nasa marketing team. Ang youth po ay meron din pong ano pa ba? Floor, no? Taga ng floor, taga linis. And then may sa youth, may mga music agency po or NXA ang tawag po namin doon na handle ng music. Ayun. So, inahati-hati ko po sila lahat para according sa kanilang gift. No? Para mas madali po silang para yung pakikipag-ugnay po natin sa kanila ay hindi mahirap. Kasi po, kung ilalagay po natin sila doon sa hindi naman nila gift or hindi po sila doon, ay maaring mawawalan po sila ng gana. No po, mawawalan po sila ng gana. So, ang pagme-mentor po ay nagdedepende din po, no, doon sa kanilang kakayahan. Kaya po mahirap, no? Mahirap po kung ating susuluhin lahat. Kasi yung growth nila hindi natin makikita yung growth nila. Minsan mali na pala yung mali na ang ating pagtuturo sa kanila. So, mahalaga yun mga kapatid na mag-assign po tayo ng mga mature Christian or youth upang gabayan sila. So, dun din sa mga leader na yon na ating inassign sa kanila, yun, tinuturuan din po natin sila kung ano po yung mga topics na dapat ibibigay dun sa kanilang grupo kung hindi pa nila masyadong alam, no? So, tinitrain din po natin sila. Kaya po, napakalaga po. Itong MBS po, marami po dito, mga courses po, mga kapatid, maghikayat pa tayo. Kung anong gusto nilang, depende po kasi yan sa level. No, hindi ka po pwedeng, doon ka na sa mga systematic theology na hindi mo pa naunawaan kung sino si Kristo. No, kung gusto mo mag-lead, halimbawa ng mga tao para manghikayat sa so hindi agad doon na gamitan natin sila ng Greek, gamitan na ng mga Hebrews word, mga theological background, ayun. So dito po sa MBS, marami ditong sa meron pa ngang ang alam ko yung sa hermeneutics yata, no? Meron pa tayong mga methods of Bible study. Yun. Mautay-utay po natin na maituturo sa kanila kung ano po yung dapat para sa kanila talaga. Yung mentoring po mga kapatid ay napakahalaga sa ugnayan, no, ng tao at saka yung growth ng ating youth. Kasi kung mali po ang ating, hindi ko naman sinasabi kasi biblical nga daw po no, may mga strategy program depende sa discipleship po na dapat nating ilalapat po sa kanila. Ano po, kasi po kumbaga
malulunod po sila agad. Ano po? So, kaya po, maraming mga youth na hindi nagtatagal kasi po hindi po sila dumaan una-una nung basic, no, na ganun pala sa amin po ay meron po akong meron po kaming discipleship core discipleship cycle, no. Sa inyo din po meron din naman po 'yun. Mahalaga po 'yun, mga kapatid, kasi hindi mo siya po pwedeng ibig sabihin mo ba na kung 18 years old na yung bata, pwede mo bang gawin siya ano bang grade or college na ba yan? Yung 18 or grade 11 or grade 12, ano ba? Let's say ganun. Dahil 18 na siya, no? Dahil 18 na siya, pwede mo siyang ilagay doon kung saang grade siya. Pero hindi pa naman siya dumaan ng grade 6 or grade 7. Dahil 18 na siya, kasi 18 na nga, dito mo na siya ilagay, hindi po pwede yun. No? Kailangan po nating idaan siya doon sa hindi pa niya natapos. Okay, kasi po, ganun po talaga yung kalakaran. Kasi mahirapan po tayong turuan sila na hindi naman po nila naiintindihan. Magugulo lang po yung ating mentoring. So, turuan po natin sila in a practical way to implement ng mga dapat na magagawa, no? Kaya nga po, sabi ko nga, sa ushering team, no, meron kaming sa mga carpenters, no? To masipag to gumawa, masipag ayun, tinuturuan din po natin sila according sa kanilang kanilang ginagawa, no? So, mahalaga pala sila. Halimbawa, yung mga nagbi-build ng building sa amin, mga kabataan, maglilibor-libor, mapaliwanag niyo po sa kanila na yung lakas na ginagamit po natin na talagang binigay ng Diyos, para dyan pala yan sa paghahakot ng ganyan, no? So, malaking bagay yan. Dahil kung wala ka, hindi mangyayari itong building na ito. So, yun po. Mag-assign po tayo ng mga mature youth, o kung wala pa tayong masyadong mature na youth, send mo po sila dito sa MBS po para mas matututo pa sila sa mga dapat po nilang gampanin, no po. So, huwag natin silang, marami po kasi sa atin na yung bang gusto natin tayo lang magtuturo. No po, yun yung maraming kalakaran ngayon Kami po sa aming church ngayon, marami po kami naka-enroll. Mga kabataan po, in-enroll ko po dito sa MBS. Kasi gusto ko po silang matuto. Hindi ko pinagkait yung kanilang yung gusto ng Diyos sa kanilang buhay. Pero marami po mga pastor na kinukontrol nila ang kanilang mga kanilang members, kanilang mga youth na ay dapat dito ka lang mag-aral na magano. So walang problema po 'yan, no, mga kapatid. Alam ko po na ang MBS or sina Pastor Roderick po ay talagang ang focus po nila is para matuto tayo. Totoo lang po. Biruin mo, pwede mong i-replay, pwede mo gumagawa po ang MBS ng kaparaanan upang matututo ang isang estudyante na wala naman siyang kakayanang mag-online ng ganito kasi may trabaho, ng face-to-face, no? Pwede siyang matututo. Pwede niyang i-replay, pwede siyang mag-aral doon. Biruin mo po. So, ang mentoring po ay napakahalaga po, no, sa ating para magkaroon po ng magandang, kasi po kung iba-iba po ang ating kaparaanan sa pagtuturo, no, lalo na sa ating church, iba-iba ring ang kanilang alam, ay hindi nga maganda ang ugnayan po natin. So dapat yun, sabi ko nga, ang mentoring po ay napakahalaga po sa ating iglesia. So 7 po, involving in decision making. Yon. Dapat minsan ang ating mga youth minsan ay ini-underestimate po natin sila. Parang wala silang kakayahan na magdesisyon o magpapatupad or wala silang idea. Ganun.
So, para magkaroon po tayo ng magandang ugnayan, dapat po, halimbawa, kung meron kayong sa amin lang po, iba-iba naman po tayo. So, sa amin po, sa youth po ay meron pong mga officer. So, hindi dahil ang officer sila lang po ang mag-ano. Although meron silang mga idea, at then ipapasa po nila doon sa iba at ipag-aralan po ng lahat kung yun ay applicable ba sa lahat. So, yung mga rules, yung mga regulation, dapat involved din po yung iba. Hindi po pwedeng sa akin po, hindi ako po pwedeng magbigay ng mga decision or mga rules na nakikita ko namang pag sinabi kong 5 o'clock, daan na kayo. Hindi naman po pwede yun. At mga estudyante na 5:30 naman sila. So, kumbaga, hindi po pwede, mga kapatid, na yung ating availability, ang lahat, pwedeng masusunod. No? Oy, Merkulis tayo. Kasi available ako. Paano naman nun sila? So, dapat ma-involve po sila, no? Sa patungkol sa mga decision making. So, sabi nga, let them take part in planning youth events or church programs to foster ownership and responsibility. So, hayaan natin sila, mga kapatid, na magkakaroon party sila, no, sa pagpapalago ng team ng church, ng youth department, mga events, mga church program. Alala ko lang po nung may akong mga church noon na pagdating sa mga event, hirap na hirap silang magpa-event ang mga youth, no? Kasi kinokontrol po ng mga nasa taas. Kumbaga, ang galing ng kanilang mga strategy, kaso lang, minsan nasusunod ay yung mga elders, yung mga ganun ba, ay hindi dapat ganyan kasi yun nga hindi nila nakikita eh. Kaya yung church ay ang hirap lumago. Bandage po sila doon sa ganun. Pero nung kalaunan na nagpalit na po ng mga ibang board, ayun. Kasi napapakinggan po kasi sila eh, no? Nakasama sila sa mga decision making, bibigay sila ng mga planning, pinapakinggan sila. Ayun, di nabilong na sila doon sa mga yearly program. So mamaya po may mga example po tayo sa mga patungkol sa mga programa, activities ng isang taon. So hayaan po natin silang ma-involve po, mga kapatid. Yes, huwag nating i-underestimate yung kanila. Pakinggan natin sila. Kung hindi naman yung hindi papaliwanag po natin kung ano po yung bakit hindi pwede. So, kahit mag-start po tayo ng mga small leadership roles, no? Mga event coordinators, gamitin natin sila, no? Kasi actually sa totoo lang, ng mga kabataan ngayon, iba sila. Iba ang kanilang mga magagaling sila, no? So, maaaring magamit natin sila. Okay? So, panghuli po, C. So, 7 steps to incorporate fun and fellowship. Okay pa po ba kayo? Okay pa po ba? Okay po, Pastor. Amen, Pastor. Okay po. Diretso pa po tayo. Wala nang break. Bibihira lang tayo magkaklase, no? So, yes. So, sikapin natin na magkakaroon po tayo ng weekly class po na po. Pasensya lang po talaga, sobrang busy lang po. Sobrang busy lang po talaga. Pasensya po. So now, ito po, panghuli po, letter D. Ito po yung sinasabi ko po kayo ng 1-year plan for your church program. Ito po ay ang tawag niyan, guide, kumbaga, no? Alam ko namang meron na kayong gano'n. Maaaring makakatulong po ito sa atin kung ano po yung ating dapat gawin, no? Kung meron naman po kayong magandang tawag yan, program, okay lang po yun. So,
ito po yung tawag nito, isang programa, no, na maaaring gawin po natin sa ating church. So, maaaring ito ay pagbabalansi po ng ating mga outreaches program, sa ating mga discipleship program, sa mga community engagement po natin. So, marami po mga events po na strategy, no, sa mga lugar kung saan tayo magdadaos. Yan po, ito po yung mga sample po na po ng 1-year plan for your church program. So, dito po, halimbawa, sa January po, okay, ayan, January, didiretso na po natin yan. Halimbawa, kasi unang buwan ng anong tawag nito? Unang buwan ng taon, yun, kakaroon tayo ng vision settings and planning. So, siguro kung may tema kayo, start strong in Christ. Yun. So, ang key event niyan is Youth Leaders Planning Vision Retreat, no, para doon sa kabuuan sa year 2025, no, dadating. So, ito po maaaring depende sa inyo, maaari ito ay overnight, maaaring 2 days, depende po, no? Magkakaroon ng brainstorming and fellowship sa ating mga youth leaders. Kami po sa November magkakaroon po kami ng retreat, no, sa aming youth leaders, and then para kasama na rin ang pagpaplano ng para sa 2025 yon. So depende po sa inyo. So sa halimbawa magkakaroon kayo ng date ng ito po yung purpose niya, no? Youth leaders gather to plan, set goals and pray for the year. Yan. So ang activities po niya is yung team building games nga po, goal setting, spiritual vision, casting sa taong 2025. So, halimbawa po, ang date niya ay January 3 to 4. Yon. Next page po. Yon, yung outcome pa pala niya. Establish outreach plans and calendar for the year. You can also organize an event for the entire youth group after the leaders meeting. Or if your youth congregation is small, you can include everyone. No po, kasi lalo na pag yung venue, no? Hindi, okay lang sa inyong church lang. Okay lang yun. Pero pag magkaroon ka ng venue, mahal. Hindi kayang pag-aambagan. Depende kung medyo mayaman ang yung church or may sponsor, okay lang po yun. Ayan. So, next page po. Hello po. Next page. So, try to organize a weekly small group meetings where youth are encouraged to set spiritual goals for the year. Yan. So, maaring, depende sa inyo, weekly ba or every 2 weeks or every 3rd week, no? Magme-meeting po kayo para sa ikaganda po ng inyong youth department or church po. Spiritual goals for the year. So, next page po. Ayun, February na po tayo. So, sa February, limbawa, Love Month's Outreach. Yung tema natin is True Love Waits. Example lang po yan. Nasa inyo na po kung ano po ang inyong tema. Kasi yun nga, nakasanayan natin ngayon na pag February ay talagang buwan daw ng pag-ibig. Yan. So, maaaring yung key event po natin is True Love Waits Seminar or magkaroon tayo ng workshop. Maaaring date nyo po ay February 14. Nasa inyo na po yun. Yan po ay mga guide lang po. So, ang purpose natin dyan is turuan po natin sila ng pag-ibig, no? Patungkol sa biblical love, no? Patungkol sa pagmamahal ng Diyos, purity and relationship po.
So, next po. Activities po, games, talks, and godly relationship, worship, and testimonies. So, maaaring venue nyo ay church grounds or local community hall. So, ang outreach focus po natin is social media campaign on God's love. So, we have run to daily post or devotionals throughout the month, highlights God's love using youth to generate content. So, yun, kayo na po ang mag-ano niyan kung ano po ang inyong gagawin. So, next po. So, sa March po, no? Bawa, Youth Summer Camp, no? Pero ngayon, medyo nababago na po ang ating summer. Kaya ang hirap po ngayon sa experience ko po, mahirap po ng date ng kasi may pasok yung high school, walang pasok yung college, walang pasok yung high school, yung college naman ay meron. So, nasa inyo na po kung March ba, April ba, minsan ngayon nababago na, June, July na yata yung ngayon eh. So yun po, maaaring kayo na rin maglalagay ng tema, prepare the way. So pre-camp, ayun, may mga date po dyan, ang tawag nito, pwede nyo po siyang gawing guide. Sige po, next page po. Sige po. Diretso pa po. Next po. Hindi kasi ako nagko-control niyan eh. Kasi yan. So sa April po, halimbawa, Summer Youth Camp, ayun, pwede kayo lagay ng temang Ignite. So, yun, Camp Reflection, Ministries Involved in Play, yun. So, kayo na rin po mag-ano ng leading out the camp, nasa inyo po kung ano po yung inyong dapat tema. Sige po. So, dyan po mga kapatid, kung atin pong meron naman pong download nyo lang po siguro. Ano nyo sa last nga po, please. Ay, wala na po naririnig.
Magjo-join daw po siya ulit. Hello. Magandang gabi po sa bawat isa. Yan. Nawala po sa si Pastor Felipe. Nawala po siya sa Zoom. Yes po, Pastor. Magjo-join daw po siya ulit. Hintayin lang po natin makabalik. Lahat po nung 1-year program, nasa workbook po natin yan. Kaya pwede po natin din doon. Kaya sa mga gustong magkaroon ng workbook, i-enroll po natin itong C2. Lahat po ng magiging lessons natin from chapter 1 hanggang chapter 5 ay magkakaroon po kayo ng copy. So ayan, hindi makapasok daw si Pastor Felipe. Try natin i-save yung ating lesson hanggang sa mahintay natin. So kung may mga questions po kayo, pwede po kayo mag-send ng question. At kasama po itong PowerPoint sa enrollment nyo po kapag i-enroll nyo po ang C2. Thank you po, Pastor Amador, sa reminder. Magpipicture po tayo. Sorry po, nawala ako. So, kamusta po sa mga nasa live stream? Thank you po sa pagsubaybay. Yan, nandiyan na po si Pastor Felipe. Sorry po, nawala ako. Hindi ako makapasok. Sanay ako dun sa... Pa-share po ng ating live stream. Thank you po. So, ibinabalik na natin kay Pastor Felipe. Okay po. Salamat po, no, sa ating lahat. Then, yun, for implementation po, no, pwede po nating, ito po, ang kasunod po ng tawag nito. Next page po. Ayun, leadership development. Throughout the year, offer leadership training for youth leaders, ensuring they are equipped to guide peers. Ang pangalawa po, follow-up. After every major event, ensure follow-up with new attendees. So, bibuild po tayo ng relationship para sa small groups, and then invite po natin sila personally. Then, 3 po, media and promotion.
kailangan po natin gamitin yung media natin na platforms for promoting events, sharing highlights, and engaging youth outside of the physical church meetings. So, number 4 po, prayer and discipleship. Yun, mahalaga po yun sa atin. So, palagi tayong manalangin sa central focus po natin. So, before every event, gather the team for prayer. Manalangin tayo, and then kakaroon po tayo ng discipleship na dapat long-term po ang ating goal. So, maaari po, no, sa week 4 po natin, ito po yung ating mga covered mga topics po natin. No, hindi na gumagalaw ang ating screen. Narinig niyo pa po ako? Amen po. Amen, Pastor. Ayun, hindi lang gumagalaw ang ating screen. Ayun. So, maaring ito po ang ating topic po sa next week 4, yung spiritual discipline for leaders. Ayan. So, maganda po ang ating tatalakayin. So, time management and organization. So, meron pong dalawang nakapaloob dyan. Key youth departments, committees, and position. Yun, banda. Then, key protocols for youth delegation, chain of command. And then, yung ating C po, Sitting and Achievement Ministry Goals. SMART goals po siya. So, hopefully, karoon po tayo ng sa next week po na Wednesday. Salamat po. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan.
Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo'y nagkakaisa.